Magandang umaga po. Kumusta na po kayo? At sana nasa mabuting kalagayan po kayo. Ngayong araw na ito ay pupunta tayo sa kabundukan. Mag-celebrate tayo ng misa para sa mga kapatid natin na walang kaya na pupunta every Sunday dito sa ating parokya. At isa sa mga pamaraan ay kami mga pare ang pupunta doon sa kabundukan para naman makasamba sila at matanggap nila yung katawan ni Kristo ang nagbigay buhay sa bawat isa natin bilang tagasunod sa ating Panginoong Heso Kristo. Meron po akong magandang ibahagi sa inyo ngayong umagang ito. Una, kagabi hindi tayo naka-live, no? Dahil ang daming nangungumpisal kahapon. Almost 200 po. At na-delay na yung pag-start natin sa pangungumpisal dahil naaberya po tayo. At mga alas 3 na ako nagsimula sa pangumpisal at natapos tayo lahat sa deliverance exorcism mga almost 8:30 na. Mga 8:30 na. Gusto ko sanang mag-live, mag-share dahil ang daming mga magandang bagay na dapat natin malaman. Dapat natin ma-share, may ibahagi sa mga kapatid natin na nandito. Nung pumunta po ako sa Turil, yung auntie ko na isang mayor, former mayor, sa mga town sa Mindanao, ay nagkasakit. Dahil auntie ko, hindi ako magkasay. No. Sinabihan ko siya na, kita na lang tayo. Dun sa Davao. Ano bang nangyari ni auntie? Sabi ng pinsan ko, mahigit na sa 1 buwan na grabe yung kanyang pagod. Hindi ordinaryo yung pagod na galing na sila sa doktor, matamlay pa rin. Grabe pa rin yung kanyang grabe yung pagkaluya, pagkapagod, parang walang saya yung mukha, lagi lang nasa loob ng kwarto, hindi nga bumibisita sa kanilang restaurant, gusto lang siyang laging nakaupo, walang sigla yung mukha, wala talaga. At mahigit na po yun sa 1 buwan, no? Nababahala na po yung buong pamilya, yung mga pinsan ko dahil nanghihina na talaga si auntie. Nanghihina na talaga, literal na nanghihina. Pero sinabihan ko sila na hindi na ako makapunta dyan dahil ang layo. After sa Toko ay uuwi na kami agad sa Bohol. So ang nangyari, mga kapatid, nagtagpo na lang kami doon. Pumunta na lang sila sa Davao. At kumakain kami, diniliverance natin yung sakit ng auntie ko. Dahil hindi siya, ang plano nila matapos kumain, mag-attend lang ng misa, at kung hindi kaya ni auntie dahil hindi niya kaya na lalabas sa kanyang kwarto at manatili ng mataas na oras, no? Kahit sa family circle lang, no? Magpahinga na ako, babalik agad sa kwarto niya. At ang nangyari mga kapatid, after doon kumakain kami sa aming sa isang restaurant, kumakain kami doon kami nagtagpo. Dinidifference ko si auntie using the sacramentals of the church, the prayer of the church. Sacramentals po yun, holy and exercise oil at sprinkle ng holy and exercise water.
At akala ng pinsan ko matapos ma-deliverance, a simple prayer of deliverance, short form, in the name of Jesus, I break the seal and the consecration upon you. Ito po yung dinasal ko. In the name of Jesus, I break all curses sent against you and all spells around you. In the name of Jesus, I break any unholy ties, links, and bandages between you and all adversaries and spirits. In the name of Jesus of Nazareth, just tremendous powers, God, just most powerful and salvific name. I rebuke, repudiate, bind, and cast out all unclean spirits to depart from my auntie, spirit of oppression, spirit of obsession. I command you to depart from her and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus and never return again. And go directly to the foot of the cross of Jesus. Short form lang. Tapos mga 3 minutes and then sinabihan ko si auntie yun, go to the sacrament po. Go to the sacrament. Anointing of the sick. Binigay ko yung anointing of the sick. Go to the sacrament of confession auntie, and then receive the body of Christ. And then nag-attend sila ng misa. Ang dami, grabe, ang daming tao. At yung tansya ng pinsan ko, hindi ito aabot. Hindi ito tatapos lang ito ng misa. Sasabihan ako nito na uwi na tayo sa hotel. Magpahinga na ako sa hotel. Alam niyo, matapos ang misa, alas 5 yung misa hanggang mga 6:30 na natapos. Dahil ang daming tao. Yung communion natin ay natagalan tayo dahil ang dami. More than almost 10 or 8,000 daw yung rough estimation nila sa mga kapatid natin na nag-attend sa talk natin. Namanghanga yung pinsan ko dahil nanatili hanggang matapos ang talk. Yung talk ay natapos mga almost 11 na. No? At sabi ng pinsan ko, yung auntie ko, yung mama niya, ay hindi yun makatiis ng ganoon kataas na oras. Simula, matapos mabigyan ng sacramentals ng simbahan, hanggang ngayon. So, last month pa yun, no? Hanggang ngayon ay puno ng sigla, lagi nang lumalabas, lagi nang lumilibot sa iba't ibang lugar. At sabi ng pinsan ko, malaki talaga yung improvement ng kalagayan ng mama nila. Lubos silang nagagalak, lubos silang natutuwa. So, sinabihan ko sila na patuloy kayo na i-deliver yung bahay ninyo. Baka may mga object na hindi din maging may mga object na infested eh. So, sa pamagitan maging infested yung lugar natin, so magbibigay ng mga iba't ibang karamdaman na hindi magamot sa gamot. Dahil hindi naman yun natural. Kung natural yung karamdaman mo, yung natural na gamot, yung medicine na maibigay sa doktor sa'yo ay makatulong. Pero pumunta na sila, July 6 to 22 daw, na-confine si auntie. Paglabas niya, yung pagod niya, yung panghihina niya, ay nandyan pa rin. No? Pero sa awa ng Diyos, ngayon po ay naka-recover talaga si auntie. So yan po ay maka-inspire sa ating lahat na patuloy tayo na magbahagi sa kagandahan ng dulot ng mga sakramento ng simbahan, sa kagandahan ng dulot ng mga sacramentals ng simbahan. Ginagawa ni Kristo yan at sa simbahan para sa ating lahat, to protect us from the harassment of the evil spirit, to protect us, to secure us from the evil spirits. At yan ang katotohanan na lagi na ibinahagi ng simbahan at pinatuloy nating ibinahagi sa ating live ngayon sa social media, sa Facebook, mga kapatid. At may misa tayo ngayon
from 8:30. So, pupunta na kami sa kabundukan sa Takuling, no? Malayo po yan, mga 30 minutes from here. 25 to 30 minutes from here sa lungsod. So, sa kabundukan po yan. At pangalawa, na schedule natin ay sa Hinupulan at meron din tayong i-unwent doon. At matapos doon, pupunta na tayo sa office dahil usually ang daming mga tao, more than 100 ang magbibisita, 200, minsan more than 300 ang bibisita sa office natin, especially Saturday and Sunday dahil walang pasok, walang trabaho. Pero let us enjoy every moment sa ating buhay dahil Satan will steal our joy. Satan will steal our gladness today because of mga circumstances na gagamitin niya against sa atin. Pero patuloy tayo mga kapatid. Our inspiration is the gospel. Our inspiration is Jesus. Our inspiration is the church He established. Okay? So, patuloy lang tayo. At perseverance is the greatest gift of God. Ang pagpatuloy hanggang sa huli ay pinakamalaking biyaya sa Diyos sa ating lahat po. Amen! At magbabasa lang ako ng ilang komento. Neil, nawala. Si Lucille, Sister Lucille, magandang umaga sa'yo. Lucille Rostria Vicente, nagkakita kami doon nung nakapunta ko sa Luzon. Mirasol Gundipaz, good morning Father Darwin, happy Sunday everyone watching from Cavite. Maayong buntag. Maxi, wala. Anoon sa atin, pasensya. Si Irene Sep, Marcelina Ligan, Maria Luz Agabe, Bigoy, Male Assister Basiga. Nood sa atin si Michael Dawes, nood sa atin. At si Boyles Abe, nanood sa atin. Bong Pinlak, Pilayo Robert, nanood sa atin. At si Nolita Pantas, o si Jelivet Baribao, o si Edgar Reyes, Mercedita Cayaw, si Verina Lapis, at si Bernarda Ibar Sabal, o si Elizabeth Flores, si May Agnier, Ami Lavador, nanood sa atin si San Vicente Ferrer na page, Stacy Gipisaw, Relasyon, Margie Hamula, si Ate Rosalie, magandang umaga Ate Rosalie. Nanood sa atin si Juan Tan, si Faye Senrihas, Marive Madrinan, Leonor Escla, Ivy Pizan, Vicky Quijano, at si Nico Adrian, Gracia Comendador, Redula John Lloyd, si Melrose Mills, no? Apas ako, nay. At si Girly Upada, nanood sa atin. At sino pa ito? Si Lario Sitier, Rinante Cañete, Girly Upada, G. Balderas Gaco, Alice Oberes Aldimita, Helbert Mano Hidaro, Lord Denisa Canolo, nanood sa atin. So, yan lang sa muna mga kapatid, at sana may natutunan kayo sa araw na ito. Kung hindi ako mapagod mamaya, mag-share naman ako ng ibang magandang storya. At kahapon po, pinupost natin yung actual video, kagabi, nung itong bago, may nagbigay sa akin ng para ma-inspire kayo. May nagbigay sa akin magandang gift. Ito po, nasa Toril na may-ari sa Divine Mercy Building. Bibinigay po niya ito sa akin at binibless ko. Matapos ko ni-bless, ginagamit ko agad sa possess. Linagay ko sa ulo niya, linagay ko sa paa niya. Sabi ng possess, full charge. Huwag mo yung gamitin. Full charge yan. Grabe, no? So, the rosary is very powerful. The very powerful weapon against Satan. Si Bishop Dudong, meron siyang homily, nagro-rosaryo siya. Nagro-rosaryo siya. May babaeng tumitingin sa kanya. Masama, Bishop Dudong. Masamang tingin niya, no?
At nakatingin siya sa rosaryo. At sabi niya, that weapon is the greatest force in the world. That weapon is the greatest force in the world. Ito po ay weapon against the evil spirit. At sana, sa pamagitan ng pag-share natin ay ma-inspire tayo sa pagdasal. Lagi ng rosaryo. Para to protect us from the deception of Satan. Amen. Fighting Maria, tatak safety with a humble heart po. God bless.